Hello, magandang gabi po sa ating lahat. Medyo pasensya na po sa ngayon kasi medyo mababa ang ating energy. Mainit ako may lagnat ako. Panay kasi ulan Nauulan naman. Gusto ko lang kasing, alam niyo yun, yung obligasyon ko sa aking channel. Kailangan araw-araw mayroon akong post kahit isa. Ngayon, ang naisip ko po na magandang pag-usapan natin ay ito pa ring issue tungkol sa ICC na uobserbahan ko po na bakit ang tagal. Ang tagal po madesisyonan kung papapasukin o hindi. Yes, alam po natin na may mga political implications kasi ito. Pero, alin po ba kaya ang mas importante? Yung politika? Or yung karapatang pangtao? Human rights? Karapatan ng mga biktima at yung pamilya ng biktima. Kasi, papansin po natin, of course, nung panahon ni Duterte, talagang imposible yan. Imposible, kaya nga yung diskarte niya, para hindi siya maimbestigahan, hindi siya mabuking, hindi ma-expose yung kanyang mga evil deeds, ay kumalas po tayo. Kumalas po tayo sa ICC, sa International Criminal Court. So, talagang, kumbaga, ang ibig sabihin nun, wala nang kapag-apag-asa yung mga biktima na mabigyan ng justisya. At eto po, sa ngayon, nagpalit na ang administrasyon, pero nung umpisa, nagpahayag ang ating Pangulo na hindi niya hahayaan na makapasok dito at imbestigahan ng mga Duterte. Bakit? Dahil mga kaibigan niya, barkada niya. Naku naman, mga kababayan, nasaan ang konsensya ng isang Pangulo, ng isang leader, na siya mismo, siya ang may kakayahan at kapangyarihan na makapagbigay ng hustisya sa mga biktima. Pero ang nangyari, mas kinampihan pa niya yung, shall we say, kriminal. Pwede na natin sigurong tawaging kriminal, ano? Kaso hindi pa naman convicted Nagbabase lang po tayo sa mga sinasabi ng mga biktima at opinyon ng mga naniniwala. Pero naniniwala ako na guilty sila. Kasi hindi po ito mangyayari, itong kabuluhang ito, kung wala talaga silang kasalanan. Hindi po ba? Ngayon, ang nangyayari kasi, pasensya na po, mahinahon lang ang pagsalita ko kasi ang sakit ng lalamunan ko. Kapag lakas naman ng boses ko uubuhin ako. Now, dahil po sa away ng Romualdez Marcos camp and the Duterte Arroyo camp, parang nabubuhayan, nabibigyan ng buhay yung issue ng pagpapapasok ng hustisya. So, isang magandang balita po ito doon sa mga biktima at sa mga lumalaban sa karapatang pagtao. Ngayon, yun nga po, dahil sa away, so kung hindi pa nagkaaway yung magbarkada,
hindi pa ito maiisipan na ituloy na yung pagbibigay ng ituloy yung pagbibigay ng hustisya. Hindi pa rin po maganda sa tingin. Kahit na ngayon po medyo nagbabago na ang kaisipan ni Pangulong BBM, but ang tagal. Kasi nga, nung umpisa, since magkakaibigan pa sila, yung unit team, ay nakikiayon siya, pinoprotektahan yung may sala. Pero ngayon, andito na po tayo sa chapter na medyo nakakakita ng liwanag yung mga humihingi ng hustisya. Marami pong mga opisyal ng pamahalaan na dati opisyal din ng Duterte administration, just like Menardo Guevara, na sa ngayon, although kung pakikinggan mo po si Solgen ba siya? Guevara, medyo 50-50. Parang mayroon pa siyang kinatatakutan. Nag-aalangan pa siya. Well, natatakot kaya siya sa dati niyang boss? Bakit kaya? May mga natanggap kaya siya na pabuya na kailangan niyang itanaw ng utang na loob? Or takot kaya siya? Kasi actually, during the Duterte administration, nasa gobyerno siya ni Duterte. So, for sure, marami siyang alam. To think na ang kanyang naging posisyon noon ay DOJ. Di ba siya yung pumalit kay Vitaliano Aguirre? So, he know that much. Tapos ngayon, kung bakit kasi ito pa ang kinuha ni BBM, bakit kinuha ni BBM itong mga dating tauhan ni Duterte? Di ba dapat kukuha na lang siya ng iba? Kagaya niyan. Nagdadalawang isip. Kasi siya, nakaposisyon siya ngayon sa gobyerno, sa kasalukuyang pamahalaan, pero mayroon pa rin siyang medyo kinikilingan sa nakaraang pamahalaan. Ewan ko kay BBM pero kung ako, hindi ako kukuha ng mga galing sa former administration. Ang dami pong mga qualified na tao. Hindi lang sila. Ang dami natin mga graduates, mga technocrats. Ang daming matatalinong Pilipino, hindi lang ang mga ito. Kung bakit dito tayo umiikot sa mga dati na kung tutuusin, ano ba ang napatunayan nila? Di po ba? Ang dami nating mga matatalino. Baka mas matalino pa dyan sa mga umupo na yan or nakaupo sa ngayon. Sa totoo lang, maraming pwedeng kuhanin. Maraming qualified. You just have to announce that you are hiring this and that position. Marami mag-a-apply. If I were a president, ang pagkuha ko ng mga cabinet members is through hiring. Hindi yung mga Joseph, yung mga dati na. Kasi yung mga dati na, alam naman natin
Anong nangyari sa bansa natin? Ano ang nagawa nila? May nagawa ba? Samantalang if we are going to try fresh blood, new people, baka mas maganda pa ang kahinatnan. Sus, Ginoo. Now, balik tayo dito sa Duterte and ICC. Ang hindi ko po maintindihan ay kung bakit pinatatagal masyado na para bang ano po, takot ba kayo kay Duterte? My goodness. Wala na siya sa kapangyarihan, although we know na mayroon pa rin siyang kapangyarihan na paano po ba natin tatawagin ang ganung klaseng kapangyarihan? Under the table, power, underground. Alam natin, kaya nga sila takot eh. Kasi kahit paano, mayroon pa siyang power. Baka isang shoot-shoot lang niya sa mga alagad niya eh. Magka-destabilization na tayo. Pero, since tayo po yung nakaupo sa gobyerno, papatalo ba tayo sa takot? My goodness, sino ba yan? A former president, yes. Could be very powerful because of his connections, illegal connections. Alin po ba ang mas malakas? Yung legal power o yung klase ng kapangyarihan na patago-tago, nagtatago sa dilim? Hindi ko maintindihan kung bakit masyadong pinapatagal at parang dinidelay. Well, we don't know kung ano ang mga reasons behind. May tinatimingan kaya? Ang nasasabi ko lang, bakit masyadong pinatatagal ang pagbibigay ng justice? At sa tingin ko, mga takot kay Duterte. Nako, kung hahayaan po natin na magpatalo tayo sa takot, mas lalong mamimihasa yan. Ay, takot sa atin. Di ba? The more na natatakot ka or nagpapabuli ka, bubulihin ka talaga. Bully siya eh. Kapareho siya ng China, palibhasa. Iisang, sila eh. Bully po si Duterte. Including Sara. Including their minions. Kahit na nga si Harry Roque, di ba, bully din. Mga bully. Mga wala sa tamang katwiran ang mga pinagsasabi, mga pinagagagawa. Sana po, paandarin natin yung tama. Yung nasa batas. Ano ba ang nasa batas? Bakit hindi yun ang pairali natin? Basta ba tayo ang ginagawa natin ay naaayon sa batas? Ano ang dapat ikatagot? Diba? So yun lang po mga kababayan, kasi gustong-gusto ko nang umubo. Magbablog pa po ako, pahingahan ko muna ang aking lalamunan. Nilalagnat po ako eh. Well, thank you for watching and I'll see you in my next vlog. Peace.